Uy, mga minamahal, mukhang mas lalong iinit yung mata ng mga DDS dito nga po kay Katunying. Biruin nyo nadulas itong si Tunying at nasabi niya, itong mga didish, kumbaga sa madaling sabi, itong mga didish shit, diba? Mga walang manners, diba? Mga wala sa hulog ang iba. Sino kaya yung pinapatamaan dito ni Katunying, ni Anthony Taberna sa kanyang, broadcasting sa 2x2? Panoodin natin mga minamahal. Na hindi mo naman pwedeng sabihin na ang mga pro Duterte ay puro mga DD-less o yung na puro mga marami kasi wag na kayo magtatampo. Marami wala sa hulog eh. Wala sa hulog. At ganun same manner na Narinig ninyo? Marami talaga sa mga DDS, DD-list, DD-shit, ang mga wala sa hulog. So, sino-sino itong mga wala sa hulog ng mga DDS? Mga minamahal, sino nga? Sige nga, i-mention ninyo. Ay, may nag-comment, Duterte Youth daw. Oy, by the way, mga minamahal, merong magandang balita dyan sa Duterte Youth na yan. Ipakita ko sa inyo. See? Tingnan ninyo. Comelec cancel Duterte Youth Party List. Registration. Papunta na talaga tayo sa exciting part, mga minamahal. Biruin nyo ba naman, itong si Cardema, kung hindi ba naman tanga, ang youth party list is 25 below. Diba? 18 to 25 if I am not mistaken. Bakit ka nag-register nung 2019? 30 ka na. Meron bang youth na sobra na 30 plus? Sa totoo lang din, to be fair, yung Comelec, meron din ditong, konting slight na kasalanan. Kasi bakit hinayaang mag-file ang merong violation, di ba? Ngayong midterm election, bakit hinayaang mag-file? Meron namang violation. Pero nung 2019, gumamit sila kasi ng gumamit sila ng makinarya. Diba? Kaya sila nakapag-file and, nanalo. So, ngayon, yung punto dito, exciting part na to, mga minamahal, tanggal, burado na sa mapa. Itong Comelec Youth. Itong Duterte Youth, diba? Party list. Paano ba naman kasi youth tapos matatanda? Di ba naman, sino ba naman niloloko ninyo? Meron bang youth na matatanda? Ito lang ata si Cardema ang nahihibang, no? Yung pag-iisip niya parang na-jude something ba? Natatawa nga din ako sa ibang mga komento dito eh. Finally, nawala ng anay na party list. Sabi dito sa Impact Leadership. May nag-comment Sabi ni Rosie Torres. Pakita ko sa inyo. Finally, nawala ng anay sa, finally, nawala ng anay na party list. Diba? So, sabi pa dito, mabuting desisyon, sa pangalan pa lang, wala namang pakinabang ang mga iyan. Sayang lang ang pasahod ng taong bayan. And very obvious na kung ihahalin tulad natin ng Kabataan Party List versus Duterte Youth Party List, mas madaming naipasang batas ang Kabataan Party List. Itong Duterte Youth, isa lang. 'Di ba? Yung kanilang naipasang batas, tapos komplikado pa. Nakalimutan ko kung anong batas yun. Anyway, ito yung balita. Panoodin natin. By the way, naisingit lang natin mga minamahal. Naisingit lang natin. Gawa nga ng kaka-mention ninyo. Baka ito daw yung pinapatamaan ni ito. Wait lang mga minamahal Wait lang. Okay. Kinasala ng Comelec Second Division ang registration ng Duterte Youth Party List. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, pinatigan ng Second Division sa botong 2-1 ang isang petisyon noong 2019 na nagsasabing may paglabag ang party list kaugnay sa material representation dahil 34 years old na ang nominee noon ng Duterte Youth na si Ronald Cardema.
Batay sa Party List System Act, dapat 25 hanggang 30 years old ang nominee ng isang party list ng youth sector. Batay rin sa desisyon, gumamit ng makinarya ng National Youth Commission ang Duterte Youth para sa kanilang pagiging kandidato noong 2019 na ipinagbabawal din sa batas. Ayon kay Garcia, pwede pang maghain ng motion for reconsideration ang Duterte Youth Party List at kung sakali ay magdedesisyon dito ang COMELEC-ANBAN. Sinusubukan pa namin una ng bahay. Okay. Mahina yung boses, no, mga minamahal. Siguro sa cellphone ko na to, kung bakit mahina yung boses. Ewan ko kung ano nangyari dito. Tinatry ko namang, ano. Oh, okay naman pala eh. Ulit. Wala, ganun talaga yung boses, mahina. Anyway, mga minamahal. Yun, bukod pa doon, sino pa yung tinutukoy ni Tunying? Pwede din si Panelo. 'Di ba? Kasi si Panelo, bastos din yon. Kung magsalita, wala sa hulog. Yan, yung mga vlogger. Pwede yan din yung tinutukoy ni Katunying. 'Di ba? Sino pa? Si Bato. si Robin. 'Di ba? Si Bongo. Si Roque, mga wala sa hulog. Ito si Roque, sinungaling pa eh, yung tungkol sa asylum niya. Hindi ka lang napayagan eh, kaya lumipad ka na ng ibang bansa o lumipat ka na ng rerektahan mong pag-a-applyan ulit ng asylum. So by the way mga minamahal, ay mag-iinit talaga yung mata nila dito kay kay Katunying, kay Taberna. Biruin nyo, nagsalita lang ng totoo ang ibang mga didilis. Ang iba lang hindi naman nila lahat. Ang ibang didilis, didishit pala, mga wala sa hulog. Kabilang na nga dyan sa na-mention ninyo, Duterte Youth Party List. Ano pa? Mga minamahal. O, diba? Yung mga senador judge, mga wala din sa hulog, na mga DDS. O, sila Roque. Mga wala sa hulog. Kaya, wag pikon. Kung nare-real talk ni Anthony Taberna, ha? Diba, mga minamahal? Alright. So, yun po. Pero, nakakapagtaka, no? Himala. Si Katunying. Hindi loyalist si Katunying. Ano lang yan siya? Neutral lang. Hindi ko lang alam bakit niya nasabing mga didilis. Galit na naman dito yung mga didi shit. Kay Anthony Taberna, sasabihin, balimbing ka. Nabayaran ka na naman ni Lisa Marcos. Di ba? Alam nyo naman yung mga DDS na yan. Pag sa tingin nila hindi kampi sa kanila, ay, may panira agad na nakaabang. Ganun sila. Alright, mga minamahal yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.